Nanaginip ka na ba ng ahas? Isang panaginip na tila totoong-totoo, nakakakilabot at nagiiwan ng isang matinding takot. Kaibigan, hindi lang ito basta panaginip. Ito ay may mas malalim na kahulugan. Welcome back to Patnubay TV. Mga kaibigan, isang taga-subaybay natin ang nanaginip at napadasal pa siya dahil sa takot at labis na pangamba. Sa video natin ngayon ay bibigyan natin ng isang interpretasyon ang kanyang panaginip. Narito ang panaginip ni Karina Sidilio. Good day po sir, nanaginip ako kanina madaling araw, mga 1 AM po. Ngayon ay 10 March 2025, so nanaginip siya ng 9 March 2025. Grabe, napakasama po ng panaginip ko. Sa panaginip ko, meron po kaming dalawang alagang ahas, pero nakakulong po. So syempre dahil alaga, nakakulong. Tapos parehas po kulay green. Isa po maliit at isang malaki. Tapos may daga din po sa panaginip ko na malaki, yung normal na daga. Tapos sa panaginip ko, unang nakawala yung maliit na ahas. Dahil sa takot ko, nakita ko na lang siya bigla na nasa harapan namin ng mama ko at mga kapatid ko. Dahil takot po ako, hinawakan ko po yung ulo ng ahas kasi balak ko po ilagay sa kulungan. Hanggang sa ang gaslaw-gaslaw niya po at madaming beses niya po akong kinagat. Ganon din po sa pangalawang ahas na malaki dahil sunod din po nakawala ang malaking ahas, yung green na ahas, sa panaginip ko. Tapos maraming beses din po kami nitong kinagat. Lahat po kami ng pamilya ko kinagat. Kaya po paggising ko, iyak ako ng iyak, tapos nagdasal po ako agad. Maraming salamat sa iyong mensahe, Karina Sidilio. Himayin natin ang iyong panaginip at bibigyan natin ito ng isang interpretasyon. Mapapansin natin yung dalawang alagang ahas na nakakulong. Kulay green, isang malaki at isang maliit. Isang daga na normal ang size, o sabi niya malaki, pero normal na daga yung itsura. Nakawala yung maliit na ahas, takot siya, biglang napunta sa kanilang harapan yung ahas. Siya, yung nanay niya at kapatid niya, ibig sabihin pamilya ito. Hinawakan niya ang ulo kasi ang intention niya ay ibalik sa kulungan uli yung ahas. Pero nagagalaw ang ahas at tinuklaw siya ng maraming beses. At ganoon din, tinuklaw siya ng malaki at ganoon din ang kanyang pamilya, ang kanyang mama at mga kapatid niya. Tapos ang ending, nagising siyang umiiyak at nagdasal. Sa panaginip, ang ahas ay may dalawang muka, babala o pagbabago. Depende sa sitwasyon ng buong pamilya mo ito o depende sa sitwasyon mo. Dahil alaga mo ang ahas na ito ay nagmula sa iyo o problemang napasok mo at nadamay ang buong pamilya. Isipin mo ang mga pinapasok mong sitwasyon na alam mong madadamay ang iyong pamilya. Ang dalawang ahas sa iyong panaginip ay sumisimbolo sa dalawang problema, isang maliit na problema at isang malaking problema. Habang nakakulong, ibig sabihin hindi pa nakakalabas o hindi nyo pa ito kinukonsider na problema dahil hindi pa kayo apektado. Kaya kontrolado pa ninyo ito. Ito ang ibig sabihin ng nakakulong ang ahas. Pero nung nakawala na, ibig sabihin out of control na. Naging delikado ito. Nung lumabas ang problema na itinatago mo o itinatago mo sa pamilya mo, ibig sabihin hindi nyo na ito nakontrol. Dahil hindi nyo nga kontrolado ng sitwasyon at pilit mong ginagawa ng paraan, pero tinuklaw o kinagat ka ng ahas noong hinawakan mo sa ulo para ipasok ulit sa kulungan. Siguro, pilit mong pinagtatakpan sa pamilya mo ang isang problema o dalawang problema. Ang kagat ng ahas ay may iba't ibang kahulugan.
babala sa taong nasa paligid mo na pwedeng mag-traitor sa'yo. Dadalhin ka sa isang sitwasyon, itong taong ito, yung magta-traitor sa'yo, ay dadalhin ka sa isang sitwasyon na makakapagdulot ng sakit sa iyo at sa iyong pamilya. Ang iyong takot sa panaginip ay sumasalamin sa stress o anxiety sa totoong buhay. May kinakatakutan ka bang desisyon o meron ka bang nagawang desisyon na ngayon ay kinakatakutan mo? May problema ka bang hindi mo pa hinaharap? May kasalanan ka bang itinago sa pamilya mo? Dahil ang kulay green ay sumisimbolo sa pera, ito ay konektado sa salapi. Dalawang financial problems ito. May isang malaking daga ka rin na napanaginipan. Ang daga ay sumisimbolo sa isang bagay na iyong iniiwasan. Pero, hindi mo na naiwasan kaya lumaki na ito. Isang sitwasyon na tila maliit nung una. Parang wala pa namang problema. Pero ngayon, hindi mo na siya pwedeng baliwalain kasi nasasaktan ka na. Wake up call ito sa iyo, Karina, kung hindi pa nagaganap ang problema. Baka pwede mo pang maiwasan ito na lumaki at masaktan ang buong pamilya financially. At nung ikaw ay nagising, luhaan ka, napadasal, isang tanda ng panaginip mo ay may matinding epekto sa iyo. Ito ay isang paalaala na dapat mong harapin. Ang mga bagay na iyong kinakatakutan bago pa ito tuluyang makakawala out of your control. Isa itong pagkakataon upang magnilay-nilay, maghanda at maging matatag. May magandang principle tayo sa buhay na ito yon, prevention is better than cure. Mas makabubuti lagi na iwasan ang problema o iwasan na lumaki ang problema o yung magkaroon ka ng problema, whether hayag man o lihim, kaysa gumawa ka ng paraan kapag nandyan na ang problema. Minsan kasi nag-isip tayo na hindi pa naman problema, kaya wala ka pang gagawin. Cross the bridge when you get there. Ito kadalasan ng nagiging prinsipyo natin. At tawarin ko na lang ang tulay kapag nandoon na ako. Ibig sabihin, gagawa na lang ako ng solusyon kapag nandoon na ang problema. Prevent the problem para wala kang poproblemahin. Sana nagkaroon ng linaw ang panaginip mong ito, Karina. Hanggang sa muli, mga kaibigan.